Sa pagkakataong ito, ating pag-uusapan, ano nga ba ang kasalanan na hindi napapatawad? Maari ba itong magawa ng isang tao? At ano ang kahinatnan kapag nagawa mo ang kasalanan na hindi napapatawad? Atin itong pag-uusapan, mga kaibigan. Ano nga ba ang tinatawag na unpardonable sin? Ano ang ibig sabihin ng kasalanan na hindi napapatawad? May isang lalaki, mga kaibigan, na bumisita sa Scotland upang sa ganun makita ang ganda ng view ng mga beaches doon. Kaya lang, sa kanyang paglalakad, may nakita siya na signage na nakalagay, "Warning, danger. If you go beyond this point, you will not be able to escape the incoming tide." At tumingin, mga kaibigan, ang lalaking ito sa kanyang likuran at sinabi niya, "Kayang-kaya ko naman siguro na tumakbo if ever magkaroon ng pagtaas ng tide." Dahil naniniwala siya, mga kaibigan, sa kanyang kakayahan dahil isa siyang marathon runner. Kaya naman nagpatuloy siya sa paglalakad sa lagpas ng warning danger sign, at sa kanyang paglalakad nawili siya sa mga nagkagandahang starfish, seashells, at na-curious siya sa mga maliliit na crabs, at siya ay naghanap ng crabs sa ilang mga butas habang siya ay naglalakad. Ngunit to make the long story short, mga kaibigan, nagkaroon ng paglakas ng tide, at hindi lamang yan, nagkaroon ng tsunami sa pagkakataong iyan. At dahil nakita ng lalaki ito ang malaking paparating na wave, siya ay tumakbo ng napakabilis. At hulaan niyo, mga kaibigan, kung siya ba ay nakaligtas dito? Ang sagot ay hindi, dahil kasi kahit na gaano siya kabilis na tumakbo palayo sa mga waves, ay nasagip pa rin siya na kumitil ng kanyang buhay. Sa ating buhay, mga kaibigan, binabanggit sa banal na kasulatan, ang Biblia, na mayroong point na pag tayo, mga kaibigan, ay nagkaroon ng pagkakasala laban sa ating Panginoong Diyos, na kung saan kahit na tayo ay humihinga pa, ang ating puso ay pumipintig pa, pero ang ating kalagayan espiritual ay papunta na sa gate ng impyerno. At yan ay dahil posible na ang isang tao ay lumayo sa ating Panginoong Diyos habang siya ay binabagabag ng banal na espiritu. Ngunit pagkatapos na siya ay mapunta sa point of no return, na kahit anong gawin niya, mga kaibigan, ay hindi na siya makakabalik. At dito nagawa niya ang tinatawag na unpardonable sin. Marami mga Kristiyano ngayon ang nababahala kung ano nga ba ang unpardonable sin. Sila ay nako-confuse patungkol sa matter na ito, at sila ay takot na takot at tinatanong ang kanilang mga sarili kung kanila bang nagawa ang unpardonable sin, at ano nga ba ang pag-asa na binabanggit ng Biblia patungkol sa unpardonable sin o ang kasalanan na hindi napapatawad. May isang warning, mga kaibigan, sa Mateo 12 verse 31 na binabanggit niya dito, "Therefore I say to you, every sin and blasphemy will be forgiven men, but the blasphemy against the Spirit will not be forgiven men." Oo, mga kaibigan, binabanggit niya dito na ang blasphemy o kapusungan sa Tagalog laban sa ating Panginoong Diyos ay pwede pang patawarin ng ating Panginoon. Ngunit ang kapusungan o blasphemy laban sa Espiritu Santo ay di kailanman mapapatawad. Ganon din ang binabanggit, mga kaibigan, sa Mark 3 verse 28 to 29, "Assuredly I say to you, all sins will be forgiven the sons of men, and whatever blasphemies they may mutter, but he who blasphemes against the Holy Spirit never has forgiveness, but is subject to eternal condemnation." At binabanggit din, mga kaibigan, sa Lucas 12 verse 10, "And anyone who speaks a word against the Son of Man, it will be forgiven him, but to him who blasphemes against the Holy Spirit, it will not be forgiven." At kung ating nga makikita, mga kaibigan, ano nga ba ang tinatawag na blasphemy against the Holy Spirit o tinatawag na kapusungan sa banal na espiritu? Atin itong laliman na pag-usapan, mga kaibigan. Kung ating mapapansin, mga kaibigan, binabanggit sa banal na kasulatan, lahat ng mga kasalanan ay pwedeng patawarin ng ating Panginoon, basta ito ay taos puso nating hiniling sa ating Panginoon. Lahat ng mga paglabag na nagawa natin ay pwedeng patawarin ng ating Panginoon, kahit na ang pinakamalalang notorious na mamamatay tao at mga drug lord ay pwedeng patawarin ng ating Panginoong Diyos. Ngunit ito, mga kaibigan, ang nakakalungkot, dahil sa isang normal na tao ay pwede ang lahat na magawa ang tinatawag
na unpardonable sin o kapusungan sa banal na espiritu. Binabanggit ng karamihan mga kaibigan na ang kapusungan sa banal na espiritu o ang kasalanan na hindi napapatawad ay kapag ikaw ay kumitil ng iyong sariling buhay, o sa English mga kaibigan, tinatawag itong suicide. May mga nagtatanong mga kaibigan, kapag sila raw ay nagpakamatay, sila ba kaya ay maliligtas? Sa inyo mga kaibigan, tatanungin ko kayo, kung ang isang tao ba ay nagpakamatay, ay posible kaya na siya ay maligtas? Kung ating makikita mga kaibigan na binabanggit sa banal na kasulatan, ang isang tao mga kaibigan na kumitil ng kanyang buhay, ay ito isang pagpapakita ng ugaling wala ng kapag-asa at ugaling walang pananampalataya. Dahil binabanggit mga kaibigan sa banal na kasulatan, without faith, it is impossible to please God. Ngunit ang tanong ay, pag kinitil mo ba ang buhay mo, ibig bang sabihin, ikaw ay mapupunta na sa impyerno? Ang banal na kasulatan mga kaibigan ay hindi kinukonsider ang ilan sa Biblia patungkol mga kaibigan sa pagkitil ng sariling buhay, at masela na dinidiscourage ang lahat sa mga tao mga kaibigan na banggitin sa mga mahal sa buhay na namatayan na nag-commit mga kaibigan ng suicide na hindi na maliligtas ang kanilang mahal sa buhay, sapagkat nasa Diyos pa rin kung sila ba ay maliligtas. At sa banal na kasulatan mga kaibigan, isang halimbawa nito ay si Samson. Noong si Samson mga kaibigan ay humiling ng kalakasan sa ating Panginoon sa kahuli-huli ang bahagi ng kanyang buhay, siya mga kaibigan ay humiling ng lakas upang sa ganun gampanan niya ang pagliligtas sa kanyang bayan sa pamamagitan mga kaibigan ng pagtulak ng poste na kung saan nandun ang mga Philistines na sa paggiba mga kaibigan ng gusali at namatay mga kaibigan ang mga Philistines, at pati siya ay namatay rin. At ito mga kaibigan ay tinatawag na sacrificial death. Ginampanan niya ang tungkulin niya upang iligtas ang kanyang bayan. At kung ating mga kaibigan makikita, ang pangalan mga kaibigan ni Samson sa libro ng Hebreo, sa Heroes of Faith, isa si Samson sa mga mapapalad na maliligtas pagdating ng ating Panginoong Diyos. John 15 verse 13, ang pinakadakilang pag-ibig na maaaring taglayin ng sinuman para sa kanyang mga kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Oo mga kaibigan, isang dakila ang isang tao na mag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan at para sa ibang tao na ginampanan mga kaibigan ng ating Panginoong Hesus, na siya mga kaibigan ay inalay niya ang kanyang buhay upang tayo ay matubos sa kasalanan. Ito mga kaibigan ay dakila, ngunit nasa Diyos pa rin mga kaibigan ang paghukom sa mga tao na kumitil ng buhay dahil sa walang pananampalataya at walang kapag-asa. Kaya naman mga kaibigan, kung ating makikita, ang suicide ay hindi kapusungan sa banal na espiritu. Kahit na mga kaibigan, ang pinakamatindi na kasalanan na pwedeng i-commit ng isang tao against sa ating Panginoong Diyos ay yung tinatawag na blasphemy o pag-aangkin na ikaw ay Diyos. Ito mga kaibigan ay isang napakalaking kasalanan. Ngunit kahit na ikaw ay nakagawa ng blasphemy o kapusungan laban sa ating Panginoong Diyos, ay pwede pa rin itong patawarin. So ano nga ba ang ibig sabihin mga kaibigan ng unpardonable sin? Lahat kasi tayo mga kaibigan ay binigyan ng konsensya na udyok mga kaibigan ng banal na espiritu, na ang trabaho mga kaibigan ng banal na espiritu ay ipakita sa atin na tayo ay nagkakasala. Ngunit kung ating laging gagawin ito at nakasanayan natin ito at hindi na tayo hihiling ng kapatawaran sa ating Panginoong Diyos dahil alam natin na okay lang ang ating ginagawa, ang ating mga kasalanan, ay dito nakakapag-commit tayo ng tinatawag na unpardonable sin dahil hindi mo na kinikilala ang kasalanang ginagawa mo at hindi ka humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon, hindi mapapatawad ang ating kasalanan. Nagsisimula kasi yan mga kaibigan. For example, ikaw ay nakagawa ng isang maliit na bagay na kasalanan, katulad na lamang mga kaibigan ng simpleng pagnakaw sa bulsa ng ating mga magulang ng 5 piso. Sa una ay kinakabahan ka pa lang, ngunit habang tumatagal, lumalaki rin ang iyong kupit sa iyong mga magulang at inuudyukan pa rin tayo ng banal na espiritu na tayo ay nagkakasala. Ngunit kung tayo mga kaibigan ay nagrarason, nirarasonan natin mga kaibigan ang ating mga kasalanan at hindi natin ito mga kaibigan hiniling ng kapatawaran sa ating Panginoon, hindi po ito mapapatawad sapagkat hindi mo naman inilapit at hindi mo inamin na ikaw ay nagkakasala.
Ang danger nito mga kaibigan, habang tumatagal ay lumalala, nawawala mga kaibigan at humihina ang pleadings ng banal na espiritu sa ating puso hanggang sa hindi mo na mapakinggan ang sinasabi ng banal na espiritu at hindi mo na makikita ang iyong ginagawa na kasalanan. Ang alam mo ay normal lang ito. Kaya nga naman mga kaibigan, hindi ito mapapatawad ng ating Panginoong Diyos dahil hindi mo ito hiniling ng kapatawaran sa ating Panginoon dahil alam mo ito ay okay lang. Kaya naman mga kaibigan, ang tanong ko sa inyo, tayo ba ay nakakapag-commit ng unpardonable sin? Katulad mga kaibigan ng panalangin ni Salmista David sa Psalms 139 verse 23 to 24. Binabanggit niya dito, "Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting." Oo mga kaibigan, ito nawa ang maging panalangin natin, na nawa tulungan tayo ng Panginoon na ipakita kung ano ang nasa ating mga puso, kung ano ang nasa ating mga isip, at nawa makita natin ang ating mga pagkakamali base sa 10 utos ng ating Panginoon, dahil ang paglabag sa kautusan ay kasalanan sa ating Panginoon. Kaya naman ating titignan mga kaibigan kung tayo ba ay nagkakasala sa ating Panginoon. May dalawang klase rin kasi mga kaibigan ng kasalanan, ang sin of omission at sin of commission. Ang ibig sabihin mga kaibigan ng omission ay alam natin na maganda ang ating gagawin, ngunit hindi natin ito ginawa. Ito mga kaibigan ay sin of omission. Habang ang sin of commission mga kaibigan, ito ay paglabag sa kautusan ng ating Panginoon. Nawa ay ipakita sa atin ng ating Panginoon kung tayo ba ay nagkakasala. Paano pinabago ng sex ang mga tao? Ating ikonsidera kung paano ang fornication o ang pagkikipagtalik ng hindi pa kasal at ang adultery, ang pagkikipagtalik sa ibang tao na hindi mo asawa, ay kung paano ito nagpapago ng kaisipan ng tao. Number 1, it beclouds people's judgment. Bihira nating mapakinggan ang isang sermon na ang pagkikipagtalik o sex ay nagbibigay ito ng pagharang sa ating judgment. Ang ating utak kasi mga kaibigan ay dito nagaganap ang ating judgment, ang ating pag-iisip, ang ating pagdidesisyon kung ano ang tama at mali. Kaya lang ang nangyayari kasi dito, dahil sa pita ng laman, nagsiswitch off ang ating judgment at pinapairal ang saya na nararamdaman, na kahit na ito ay sisira ng iyong buhay, ay hindi mo ito iniisip. Ganito katindi ang pagbago sa isipan ng tao. Alam nyo kasi mga kaibigan, merong tinatawag na pineal gland, na ito ang parte ng ating utak na kung saan sentro ito ng mga desire na ating nararamdaman, at kabilang na dito ang pakikipagtalik o sex, na kapag ito ay na-switch on at na-trigger ito, mawawala ang ating judgment. Hindi na natin iisipin kung ito ba ay mabuti o hindi, basta tayo ay masaya, basta tayo ay naliligayahan. Marami na akong na-encounter sa buhay, sa ministry mga kaibigan, patungkol sa mga pamilya, mga magulang, mga kamag-anak na nagbibigay ng payo sa kanilang mga kabataan na huwag silang makikipagrelasyon sa mga hindi kumikilala sa Diyos, sa mga tao na patapon ang buhay. Ngunit dahil sa kanilang intense na passion sa taong ito, ay nawawala ang kanilang judgment, pinapairal nila ang pita ng kanilang laman, nagsiswitch off ang kanilang logical thinking, at dito napapago ang kaisipan ng isang kabataan. Lalong-lalo na napapago ang kanilang ideals sa pagpili ng tamang tao para sa kanila. Kaya ako'y naniniwala na ang sex mga kaibigan ay hindi lamang pisikal, kundi ito rin ay pisikal at espiritual, dahil inaagaw ni Satanas ang ating pagkatao. Basta tayo ay masaya, basta tayo ay nakakaramdam ng kasarapan, ay ito ay mabuti. Ngunit ito ay sumasalungat sa mga kagustuhan ng ating Panginoon. Regalo kasi ng ating Panginoon ang ganitong pakiramdam sa mag-asawa lamang. Ngunit hindi ito pinapahintulutan ng ating Panginoon na gawin sa hindi natin asawa. At napapansin ko rin sa mga magkasintahan na kahit na ang nakapaligid sa kanila ay sinasabihan sila na hindi sila compatible,
Ngunit dahil sa mapusok na laman, tila baga ang buong mundo ay umiikot na lang sa kanilang dalawa at nawawala na rin ang pagkilala nila sa sagradong gawain ng pagkikipagtalik na ang author ay ang ating Panginoong Diyos. Dito nagkakaroon ng pagkasira ng mga pamilya. Marami ang nagiging single mom, marami ang nagiging single dad, marami ang mga broken relationships dahil sa salitang sex. Ang pagpili sa lifetime partner ay ang pangalawang greatest decision sa iyong buhay. Siyempre una dito ang ating desisyon na magpasakop sa ating Panginoong Diyos. Ang pag-aasawa ay hindi basta-basta. Hindi ito isang biro, mga kaibigan. Huwag nating pakinggan ang sinasabi ng mga tao na kailangan mo munang tikman bago mo ito bilhin. Ang katawan natin ay sagrado sa harapan ng Diyos. Unang Korinto 6 verse 19 to 20. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi na ninyo pag-aari ang inyong katawan sapagkat binili niya kayo sa isang halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Kaibigan, napakaliwanag na binabanggit ng banal na kasulatan na ang ating katawan ay templo ng banal na espiritu, sagrado, at hindi ito basta-basta ginagamit sa mga immoral na mga bagay. Kaya naman ating purihin ang ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating katawan. Ito ang tatlong prinsipyo ng Biblia patungkol sa pakikipagtalik. Number 1, harapin natin ang ating sexualidad na tayo ay marupok na kayang-kayang itong baguhin ng pita ng laman. Sa unang Korinto, binabanggit ni Apostol Pablo nang walang paligoy-ligoy na tayong mga tao ay marupok, na tayong mga tao ay lapitin ng tukso at walang exempted sa mga ito. Kaya naman binabanggit ni Apostol Pablo na pakaingatan natin ang ating mga sarili. Huwag nating hayaan na ito ay lumala at magkaroon ng hinanakit sa kalooban ng ating Panginoong Diyos na magkawatak-watak ang mga pamilya. Tayo ay pamilya ng ating Panginoong Diyos. Nais niya na tayo ay magkaroon ng ganap na kaligayahan. At ang kailangan natin gawin ay layuan ang tukso, lalong-lalo na sa tukso ng sexualidad. Number 2 principle, lagi nating isaalang-alang ang mga binabanggit sa banal na kasulatan upang tayo ay mapalayo sa tukso. Unang Korinto 6 verse 12 to 14. May magsasabi, malaya akong makagagawa ng kahit ano. Ngunit ang sagot ko naman ay, hindi lahat ng bagay ay nakakabuti. Maari ko rin sabihin, maari akong gumawa ng kahit ano, ngunit hindi ako magpapaalipin sa anumang bagay. Sasabihin naman ng iba, ang mga pagkain ay para sa tiyan at ang tiyan ay sa mga pagkain. Totoo iyan, ngunit parehong sisirain ng Diyos ang mga ito. Ang katawan ay hindi para sa pakikiapid, sapagkat ito'y para sa paglilingkod sa Panginoon. At ang Panginoon naman ang nag-aalaga sa katawan. Muling binuhay ng Diyos si Jesucristo at tayo man ay muling bubuhayin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Kaibigan, ang ating katawan ay hindi para sa pagkikiapid. Ang ating katawan ay para sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya luwalhatiin natin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng ating katawan. Galatians 5 verse 13 to 15. Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya, ngunit huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Sapagkat ang buong kautusan ay nauuwi sa isang pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ngunit kung kayo ay nagkakagatan at nagsasakma lang parang mga hayop, mag-ingat kayo at baka tuluyan ninyong sirain ang isa't isa. Kaibigan, tayo ay malaya sa lahat ng ating ginagawa, ngunit ang batid ng ating Panginoon, tayo ay maglingkod sa ating kapwa at huwag nating sisirain ang ating kapwa. Ipakita natin ang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos sa kanila, dahil kung hindi, matutuluyan tayong masisira, hindi lamang ang ating kapwa, kundi maging tayo. Number 3 principle, ang sexual sin ay maninira. Iwasan natin ito at layuan. Unang Korinto 6 verse 18. Magsitakas kayo sa pakikiapid
Lahat ng kasalanan gawin ng mga tao ay nangasalaban ng katawan, ngunit ang gumagawa ng pagkikiapid ay nagkakasala laban sa kanyang sariling katawan. Kaibigan, hindi lamang tayo nagkakasala sa ating Panginoong Diyos, kundi tayo ay nagkakasala sa ating sariling katawan. Kaya naman napaka-direct to the point ng binabanggit ni Apostol Pablo patungkol sa pagkikiapid. Layuan natin ito na katulad ni Jose, dahil ito ay sisira sa ating pagkatao, lalong higit sa ating spiritual life, ang ating pakipagrelasyon sa ating Panginoong Diyos, sapagkat binabanggit sa banal na kasulatan sa unang 1-2 verse 16, ang mga bagay na ito ay sumundo, ang nais ng ating mga mata at ang kayabangan sa kung anong meron tayo ay hindi galing sa ating Panginoong Diyos kundi galing sa mundo. Kaya naman sa konklusyon mga kaibigan, Hebrews 13 verse 4, maging marangal nawa sa lahat ang pag-aasawa at huwag nawang makadungis ang higaan, sapagkat ang mga mapakiapid at ang mga mapakalunya ay pawang hatulan ng Diyos. Kaibigan, mahal tayo ng ating Panginoon at nais niyang ipabatid sa atin ang tunay na kaligayahan. Kung ating mang nagagawa ang mga bagay na ito, ang pakikiapid at pangangalunya, nais ng ating Panginoon na itigil natin ito. Tumakbo tayo palayo sa tukso at hilingin natin ang kalakasan mula sa ating Panginoon na tayo'y marupok at tayo ay tutulungan ng ating Panginoong Diyos at ilalayo niya tayo sa kapahamakan, lalong higit sa kasalanan ng sexualidad. 1 Thessalonians 4 verse 3-5, kalooban ng Diyos na kayo maging banal at lumayo sa lahat ng uri ng kahalayan. Dapat maging banal at marangal ang pagkikitungo ng bawat isa sa kanyang asawa at hindi upang masunod lamang ang pagnanasa ng laman tulad ng inaasal ng mga hentil na hindi nakakakilala sa Diyos. Kaibigan, lumayo tayo sa anumang klase ng kahalayan at tayo maging marangal hindi lamang sa harapan ng ating Panginoong Diyos kundi sa ating mga asawa at sa mga wala pang mga asawa. Hilingin natin na i-preserve ng ating Panginoon ang kabanalan ng ating katawan hanggang sa tayo ay magkaroon din ng lifetime partner at hindi tayo mag-aasawa dahil sa pitan ng laman, kundi gagawin natin ito bilang isang sagradong bagay na regalo ng ating Panginoong Diyos na may pagrespeto at paggalang sa ating mga asawa. Ngunit nakapaloob dito ang tukso ng paningin na binabanggit ng banal na kasulatan na pag tayo ay tumingin sa isang taong may pagnanasa ay tayo ay nagkasala na ng pagkikiapid. Tayo ay humiling ng kalakasan sa ating Panginoon na iwasan at takbuhan ang tukso. Tayo'y manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, ako ay may katangiang marupok at mabilis na matukso, ngunit naniniwala ako, Panginoon, na ako'y papaguhin ninyo at bibigyan ng kalakasan na takbuhan ang mga tukso ng buhay dahil nais ko po na magpasakop sa inyo at hilingin na ang iyong biyaya ang siyang mapasa akin. Pakalinisin ang aking pagkatao at tulungan na mamuhay sang-ayon sa inyong kagustuhan. Salamat, Panginoon, at patawarin niyo po ako sa lahat ng aking pagkakasala sa pangalan ni Jesus. Amen.